Kabanata 4421. Hindi lang kita aalagaan ng mabuti, gagawin ko ang lahat para maibigay sa'yo ang buong mundo. Sabihin mo lang, Mandy. Kahit ayaw mo akong pakasalan, at least girlfriend mo. Si Silas John ay nagpakita ng isang taos-pusong tingin. Kasama ang mukha na na-reconstruct sa pamamagitan ng plastic surgery, kamukha niya ang male lead ng isang drama series. Kumunot ang noo ni Mandy Zimmer matapos makita ang nakita. Laking gulat niya nang biglang gagawin ng kanyang business partner ang ganito. Matapos matahimik sandali, bumantong hininga si Mandy. I'm sorry, young Master John. Masyado kang mabait. Pero si Harvey lang ang nasa puso ko. Wala nang iba. Nagpapasalamat ako sa ginawa mo para sa akin. I'll get you more benefits for our cooperation. Don't worry, you won't be maltreated. Salamat din sa pagligtas sa akin kay Anthony. Ngunit ang pasasalamat at damdamin ay dalawang magkaibang bagay. Gagawin ko ang lahat para mabayaran ang pabor kung may pagkakataon. Napabuntong hininga si Mandy. Sabi nga, hindi naman pwedeng pilitin ang pakiramdam. Hindi ito nagtatapos ng maayos. Matapos marinig ang sinabi ni Mandy, malamig na nanlilisik ang mga mata ni Silas. Maliban sa paghihiganti laban kay Harvey York, pinupuntirya rin niya ang mga mapagkukunan ng pamilya ni Mandy. Kaya naman naging magalang siya matapos na samantalahin ang napakaraming tao sa loob ng mahabang panahon. Sa totoo lang, kanina pa niya gustong idiin si Mandy sa kama. Siya ay nagpapakita ng isang malungkot na hitsura sa kanyang mukha pagkatapos ng pagtanggi. Galit na galit siyang tumalon mula sa kanyang upuan bago itinulak si Mandy pababa. Sa isip niya, ang isang inosenteng babae tulad ni Mandy ay walang magagawa kundi tanggapin ang kanyang kapalaran pagkatapos makuha ang bentahe. Hindi lamang ito isang magandang pagkakataon para sa kanya na umangat sa kapangyarihan, sa wakas ay magagawa na niyang makapaghiganti. Sa mismong sandaling ito, nakikita ni Mandy ang kasakiman sa mga mata ni Silas. Huminahon, young Master John. Makukuha mo ako na iyong kaibigan. Bago pa man matapos magsalita si Mandy, galit na sumugod si Silas. Siya ay likas na umiwas sa gilid. Huwag mong gawin ito, Silas. Sigaw ni Mandy. Magkaibigan lang tayo. Hindi nga tayo magiging magkaibigan kung hahawakan mo pa ako. Kung sino pa man, sinampal na sana siya ni Mandy. Ngunit matapos isipin na si Silas ang kanyang tagapagligtas, bigla niyang hindi napigilan ang sarili na gawin ito. Nagningning ang mga mata ni Silas nang makitang napakaamo pa rin ni Mandy sa kanya. Napagtanto niyang may pagkakataon pa siya para kay Mandy na mahulog sa kanya. Lubhang nakaka-refresh para sa kanya na pumunta sa kanya, ngunit magiging pahirap kung si Mandy ang nagpasya na kasama siya. Iyon ang magiging pinakamahusay na paraan para magdusa si Harvey. Mabilis na kinalma ni Silas ang sarili bago huminga ng malalim, at muling nagpakita ng magiliw na tingin. I'm sorry, Mandy, nagmamadali ako. You're just gorgeous. Hindi ko talaga napigilan ang sarili ko. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Patawarin mo ako. Bam! Ang pinto sa likod ni Silas ay biglang sinipa nang maglagay siya ng isang mapagmahal na harapan. Kasabay ng isang malakas na putok, nakita si Harvey York na naglalakad sa loob. Hindi mo ba alam na mabubugbog ka kapag sinabi mo ang mga bagay na iyon sa babaeng may asawa? Malamig niyang bulalas. Huwag Harvey, natigilan si Mandy Zimmer bago siya nagsalita. Natatakot siyang sakta ni Harvey ang kanyang tagapagligtas. Nakita ni Harvey ang nag-aalalang ekspresyon ni Mandy bago muling ibinalik ang tingin kay Silas John. Dahil sa hiniling ni Mandy, pakakawalan kita. Wala nang susunod. Sa tingin mo ba, hindi man lang natakot si Silas sa mga pananakot ni Harvey? Naniniwala siyang hindi maglalakas loob si Harvey na manligaw sa isang lugar na ganito. Napakayabang mo sa cruise ship, tama. Bulong ni Silas matapos sukatin si Harvey. Hindi mo ako pinupuntahan noong pupuntahan ko pa lang ang asawa mo. Ano, natatakot ka na baka maawa siya sa akin bago siya tuluyang umibig? Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin ko yan. Hindi lang ako makitulog sa maldito mong asawa, kukunin ko siyang gawin ito ng kusa.
Kapag nangyari iyon, ipapaunawa ko sa iyo ang totoong pagpapahirap. Pagkatapos, umatras si Silas na may mapanuksong ekspresyon. Tulungan mo akong alagaan si Mandy hanggang sa ikasal ako sa kanya, Harvey. Kapag may nangyari sa kanya, didiretso ako para sa iyo. Sampal. Humakbang si Harvey bago sinampal si Silas sa lupa. Sa tingin mo ba hindi kita hahawakan? Kailan ka nagkaroon ng karapatang alagaan ang asawa ko? Walang tigil na umiikot ang ulo ni Silas. Hindi niya akalain na gagawin talaga ni Harvey ang ganito sa harap ni Mandy. Nadapa siya sa lupa habang tinatakpan ang mukha niyang kawawa. Akin si Mandy. Hinding-hindi mo mababago yan. Huwag mong isipin na mapipigilan mo akong mahalin si Mandy dahil lang sa sinaktan mo ako. Mamahalin ko pa rin siya kahit patayin mo na ako ngayon. Natural, alam talaga ni Silas kung paano titiisin ang kahihiyan para magawa ang kanyang misyon. Kahit tinamaan na siya, wala pa rin siyang balak na lumaban. Alam niyang wala siyang laban kay Harvey, kaya gusto niyang pagsamantalahan ang sitwasyon para makuha ang simpatiya ni Mandy. Sampal, walang pag-aalinlangang ibinaon ni Harvey ang likod ng palad sa mukha ni Silas. Pinalipad si Silas bago bumasag sa coffee table. Ang buong lugar ay isang malaking gulo. Alam ni Mandy na galit si Harvey dahil sa ginawa ni Silas, pero hinila pa rin niya ito pabalik para pigilan, na magdudulot ng mas maraming pinsala. Tama na, Harvey, mahihirapan ka kung sasaktan mo siya. Ang pamilya John ay hindi isang taong makakalaban mo lang. Napangiti si Harvey. It's fine. Ang nangungunang 10 pamilya ay walang kahulugan. Mukhang natarante si Mandy. Gawin mo para sa akin, Harvey, tahimik niyang sabi. Si Silas ay mali para dito, ngunit iniligtas niya ang aking buhay. Kung hindi dahil sa kanya, napagsamantalahan na ako. Nagpakawala si Harvey ng panunuya bago mapaglarong sinukat si Silas. You're pretty damn shameless, hindi ba? Correct. Sa mismong sandaling ito, itinulak ang pinto. Sina Simon Zimmer, Lillian Yates, at Alma John ay magkasamang nagpakita. Nasa likod nila si Maya Lee na may hawak na 2 bag. The moment she saw Harvey, she instantly na nagpakita ng awkward look. Unang natauhan si Alma nang makita ang kaguluhan. Anong ginagawa mo, Harvey? Galit na galit niyang bulalas, sumugod bago binuhat si Silas John. Nandito lang ang kapatid ko para bisitahin si Mandy. How dare you hit him like this? Kahit nagsiselos ka, hindi ito dahilan para gawin mo ito. Hiwalay na kayo ni Mandy. Kahit na live-in ka pa, wala kang karapatang magselos. Kung ganoon ka kahanga-hanga, bakit hindi mo niligtas si Mandy noon? Hindi ko nakitang binubugbog mo si Anthony ng ganito. Kumunot ang noo ni Lillian. Anong ginagawa mo dito, Harvey? Malamig niyang bulalas. Sabi ko sa'yo, maliban kung gagawin mong pinuno ng pamilya Jean si Mandy, hindi ako papayag sa muling pagpapakasal. Pinalayas ka na sa bahay. Anong karapatan mong magpakita dito? How dare you do this sa savior ni Mandy? Gusto mo bang mamatay o ano? Si Simon ay nagpakita ng mapait na tingin sa kanyang mukha bago siya malamig na nanunuya. Naiinis siya sa ginawa ni Harvey. Mabilis na sinubukan ni Mandy na paupuin ang sitwasyon. Hindi sinasadya ni Harvey, at saka, hindi naman niya alam ang pangyayari. Kung alam niya, sa tingin mo may ibig sabihin ang salitang iyon sa mundong ito. Galit na galit si Lillian. Kung hindi dahil kay Young Master John, hahantong ka na sa isang kakilakilabot na kalagayan. Hindi mo ba naiintindihan iyon? Hahayaan mo na lang natamaan ng karumihan na iyan ang tagapagligtas mo ng ganyan. What's the point of even raising you at this point? How can you be this ungrateful? It's all in the past, tita. Hindi na kailangan pang pag-usapan yan, sabi ni Silas na tinakpan ang mukha. Basta masaya si Mandy, kaya ko. Kaya mo, ano? Naunawaan ni Harvey ang nangyari nang sumulyap siya kay Silas. Masasabi mo sa lahat na iniligtas mo si Mandy sa Royal Clubhouse at napilayan si Anthony. Kumukulo na sa galit si Lillian bago pa man makapagsalita si Silas. Gaano ka kawalang hiya?
Sinasabi mo sa akin na ang isang karumal-dumal na tulad mo ang nagligtas kay Mandy. Hanggang saan mo kayang ipahiya ang sarili mo ng ganito? Ako ang nagligtas kay Mandy. Walang duda doon, mahinahong sabi ni Harvey. Ikaw, napangisi si Simon. You better show some proof if you're saying things like that. Hindi mo na basta-basta bawiin ang mga sinasabi mo. Hinila ni Mandy ang kamay ni Harvey. Kalimutan mo na, Harvey. Hayaan mo na lang. Hindi na rin natin kailangang pag-usapan. Mag-iingat ako kapag nagnenegosyo ako. Malamig na tumawa si Alma matapos makita si Mandy na sinusubukang ibaon ang palakol. Hindi na natin kailangang pag-usapan ang Royal Clubhouse, alang-alang kay Mandy. Kung hindi, hindi ka man lang magtatago sa buong sitwasyon. Matapos marinig ang mga salitang iyon, ipinakita ni Silas ang mapaglarong ekspresyon habang nakatingin kay Harvey. Hindi kita masisisi since Mandy's still in one piece, Harvey. Pero mas mabuting huwag mo nang ipilit. Gagawin mo ang lahat dahil sa selos. Isang matuwid na tingin ang makikita sa mukha ni Lillian Yates. Kahit gaano ka kakaya, sa tingin mo ba ay mas magaling ka talaga kay Young Master John? Humingi ng tawad sa kanya ngayon din, at isa sa alang-alang namin ito. Kung hindi, huwag ka nang magpakita sa harapan ko kahit kailan. Sapat na respeto ang binibigay namin sa'yo. Mas alam mo kung ano ang makakabuti sa sarili mo. Malamig na bulalas ni Simon Zimmer. Hindi mapakali si Harvey na sumagot sa mag-asawa. Nagtitiwala ka rin ba na ang walang kwentang karuming ito ay makakapagligtas sa iyo? Tanong ni Harvey York habang nakatingin kay Mandy Zimmer. Ikaw ba talaga? Nag-alinlangan si Mandy. Sinabi sa kanya ng kanyang loika na magiging laro ng bata para kay Harvey na iligtas siya. Ngunit lahat ng patunay ay naroon na. Sa puntong ito, magiging mahirap para sa kanya na subukang magnakaw ng kredito. Alam ni Harvey na naloko rin si Mandy ni Silas matapos makita ang pagmumukha nito. Pumasok ka dito, Maya. Nanatili si Maya Lee sa likod ni Lillian at ng iba pa bago siya nagtago sa labas nang makita niya si Harvey sa kwarto. Saglit siyang nag-alinlangan bago tuluyang pumasok sa loob. Sir York, perpektong timing. Tumabi si Alma kay Maya, na para bang pinoprotektahan siya. Sabihin mo sa lahat dito kung ano ang nakita mo. Isinakripisyo ba ng kapatid ko ang lahat para lang mailigtas si Mandy sa mga kamay ni Anthony? Tinawagan mo si Harvey, pero hindi niya sinasagot. Kaya nga wala kang choice kundi tawagan si Silas, diba? Dumating agad ang kapatid ko pagkatapos. Ibinalik pa niya si Mandy. Sabihin mo na, Maya. Sinadya ni Alma na pandilatan ng mata si Harvey. Just tell us the truth, Maya. I'll stand with you if anything happen. Malamig na bulalas ni Lillian habang nakatingin kay Maya. Hinawakan ni Mandy ang kamay ni Harvey, natatakot na baka hindi na naman siya igalang. Magsalita ka. Malamig na bulalas ni Harvey kay Maya. Sabihin sa amin ang lahat ng nalalaman mo. Nanginginig ang mga mata ni Maya habang nagngangalit ang mga ngipin. Ang taong nagligtas kay CEO Zimmer noong gabing iyon ay si Young Master John. Iniligtas niya siya. Tinawagan ko muna si Sir York, pero hindi niya sinagot. Nagtaas ng ulo si Maya. Sa sandaling nakipagtitigan siya kay Harvey, mabilis siyang umatras na parang natatakot na pusa. Natahimik ang lahat. Sina Silas at Alma ay nagpapakita ng mapaglarong mga titig habang nakatingin kay Harvey. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Mandy. Sinubukan niya ang lahat para mapanatili ang dignidad ni Harvey, ngunit naging ganito pa rin ang lahat. Napuno ng paghamak sina Lillian at Simon. Naniniwala sila na walang kahihiyan si Harvey na magsabi ng kahit ano para lang sa pagpapakasal niyang muli kay Mandy. Natigilan si Harvey. Hindi naman siya nagalit. He took a step forward before sizing up Maya with a smile. Hindi ko inaasahan na gagawin mo ang ganito. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 4425. Tuluyan nang nawala ng kulay ang mukha ni Maya Lee habang patuloy na umaatres. Sa wakas ay nontog siya sa isang pader nang siya ay bumangga,
at ang kanyang mga ngipin ay hindi makapagsalita. Hindi kita sinisisi dito. Masyado kang nagdusa para kay Mandy noong gabing iyon. Nabugbog ka ng todo. Muntik ka na ring madala sa pagkakamali. Kaya nga pinapatawad na kita. Ang sabi, wala na kaming utang sa iyo ni Mandy. Naniniwala akong sapat na ang ibinigay sa iyo ng pamilya John. Si Harvey York ay hindi nagalit, ni hindi niya iniinsulto si Maya, ngunit ang bawat salita ay tumatagos sa kanyang puso. Mabilis na tiningnan ni Silas John si Alma John matapos makitang nasa bingit na ng pagbagsak si Maya. Itigil mo na ang pagtatangka sa katotohanan, Harvey. Bulalas niya pagkatapos humakbang pasulong. Kasali si Maya sa sitwasyon. Kapatid ko ang nagligtas kay Mandy. Sabi niya, di ba? Hindi mo mapoprotektahan si Mandy, pero kaya ng kapatid ko. Isang malamig na tawa ang pinakawala ni Lillian Yates. Sa wakas nakita ko na ang tunay mong kulay, Harvey. Sana maging maayos ang lahat. Akala ko may kakayahan ka. Pero mukhang tama na naman ako. Kung may kakayahan ka talaga, hindi mo na kailangang maging live-in son-in-law sa unang lugar. Kumunot ang noo ni Mandy. She could tell that there was something up with Maya, but Silas was just too good at hide his intentions. Hindi siya naniniwalang susuhulan ni Silas si Maya para lang kunin ang credit. Nang magtatanong na sana si Mandy, malamig na tumawa si Silas bago humakbang. May nakalimutan akong sabihin sa'yo, Mandy. I took a few pictures kanina. Ayokong masira ang relasyon niyo ni Harvey dahil dito noong una. Ngunit pagkatapos na makita siyang walang kahihiyan, pakiramdam ko ay dapat kong gawin iyon. Ito ang pinakamagandang desisyon. Pagkatapos, inilabas ni Silas ang isang larawan bago ito inihampas sa coffee table. Si Kyrie Patel at Harvey ay buong pagmamahal na nakayakap sa isa't isa. Nang inig ang katawan ni Mandy bago namutla ang mukha niya na parang multo. Hindi niya akalain na magsasama muli ang dalawa, let alone act this lovely-dovey with each other. Sumilip muna si Lillian bago siya nagalit. How dare you do this, bastard ka? My daughter isn't enough for you. Kailangan mong humanap ng ibang babaeng makakapitan. Gusto mo bang mamatay? Maybe I was wrong, auntie, but I do. I do that. Harvey's in the wrong, sabi ni Silas na may mapait na ekspresyon. Kung mahal nga niya si Mandy, dapat lang na ganito ang pagmamahal niya. Ito ay walang kahihiyan. Malamig na tumawa si Alma. Tama, hindi man lang siya makakapit sa isang tao. Hindi ka lang isang two-timer bastard ka. Scumbag ka. Dapat ka na makipaghiwalay kay Harvey ngayon, Mandy. Walang pag-asa ang ganitong uri ng mga tao. Nagpakita ng malungkot na tingin si Mandy nang tumingin siya kay Harvey. You should leave, Harvey, sabi niya pagkatapos bumantong hininga. Ayokong makita ka sa ngayon. Hamalakhak si Harvey. Mas gugustuhin mong magtiwala sa isang tagalabas kaysa sa akin. Trust you. Paano ko gagawin yun? Ngumisi si Mandy. Binaril niya si Harvey ng isang nakasisilaw na parang punyal. Nasa harap ko ang picture. Sinabi pa sa akin ng secretary ko ang totoo. Paano mo gustong pagkatiwalaan kita? Harvey York. Nagtiwala ako sa iyo ng sobra. Bago pa makapagsalita si Harvey, isang seryusong katok sa pinto ang nakakuha ng atensyon niya. Pumasok ang ilang mabangis na inspector. Ang lahat ay likas na lumingon upang tumingin. Ang inspector na nangunguna ay may dalawang badge na nakapin sa kanyang balikat. Hello, sabi niya. Galing kami sa Golden Sands Police Station. Narito ang aming mga credential. Tinitigan sila ni Lillian ng singkit na mga mata, at mabilis na napagtanto na sila ay isang grupo ng mga walang tao. May mali ba? Tanong niya. Napag-usapan na natin si Anthony kagabi, di ba? Tama, sinabi namin sa iyo ang lahat ng nalalaman namin, bulalas ni Simon. Anong problema? Malamig na tumingin sa kanila ang inspector. Ibang usapan ito. Pagbabayaran ni Anthony ang kanyang mga krimen, oo. Gayunpaman, ang pananakit sa mga tao at pagbibigay sa kanya ng pagkawala sa isip ay isang seryosong krimen. Isa pa, natagpuan ang bangkay ng kapatid ni Anthony na si Marlon.
Pinaghihinalaan namin na ang taong nagligtas kay Mandy ay ang taong pumatay sa kanya. Kailangan namin na dalhin si Mr. John para sa investigasyon. Dahil doon ay agad na nagbago ang ekspresyon ni Silas. Ang investigasyon. Pinandilatan ni Lillian ang mga inspector. Kahit patay na si Marlon, he deserved it. Sigaw niya. Wala rin namang kinalaman sa amin ang pagkakalog ng utak ni Anthony. Hindi pa namin pinipirmahan ang letter of understanding. Hindi pa namin sinasabi sa kanila ang aming mga kondisyon. Gusto mo makipagtulungan kami sa investigasyon? Ha, what a joke. Sumama si Alma at tumili ng matuwid, tama. Ang aking kapatid ay isang bayani. Siya ay nakatayo lamang para sa totoong bagay. Kung mali ang ginawa niya, sino ang magtatangkang magligtas sa iba? Hindi namin kinwestiyon ang mga pulis para sa pagiging walang silbi, ngunit narito ka upang arestuhin ang mabuting tao. Gaano ka kawalang hiya? Ganito ka ba nagtatrabaho? Kakasuhan kita. Kakasuhan ko ang gobyerno dahil sa pagiging inutil. Talagang may kakayahan ng pamilyang John na gawin iyon. Sinabi ni Alma ang katayuan ng kanyang pamilya upang takutin ang mga inspector at turuan sila ng leksyon. Taliwas sa kanyang inaasahan, ang mga inspector ay tila hindi natakot. Maaari mo kaming edemanda lahat ng gusto mo, matigas na sabi ng pinunong inspector. I can guarantee you, haharapin ko ang kaso ayon sa batas. Ang sabi, ang pagkakalog ng utak ni Anthony ay may kinalaman pa rin sa pagkamatay ni Marlon. Maging ang chairman ng Blazer Estate at ang kanyang anak ay pinatay. Ito ay isang malubhang krimen. Pinaghihinalaan namin na may kinalaman si Silas John. Kaya, kailangan niyang sumama kaagad sa amin. Huwag mo kaming subukang pigilan. Kung gagawin mo, kakasuhan ka namin ng obstruction of justice. Natigilan si Alma. Patay na si Marlon. Tanong niya sa nanginginig na boses. Si Ronnie at ang kanyang ama din. Ngumiti ang inspector. Tama ka. Pinaghihinalaan namin na ang taong nakasakit ng gusto kay Anthony ay sangkot din sa mga insidenteng ito. Huwag kang mag-alala, hindi kami magbibintang ng sinuman ng walang matibay na patunay. Kahit na hinihiling namin sa iyo na makipagtulungan sa pagsisiyasat, hindi ito nangangahulugan na ikaw ay may kasalanan sa anumang bagay. Pinandilatan ni Silas ang inspector. Nalaman mo na ba kung sino ang pumatay? Siya ay tiyak na ang mga pulis ay hindi dapat pumunta laban sa kanya sa unang lugar. Kung tutuusin, base sa testimonya ni Anthony, dapat malinaw na hindi kasali si Silas. Hindi niya maisip kung sino ang may napakaraming kapangyarihan para kalimutan ng mga pulis ang lahat ng ebidensya at ibaling ang lahat ng sisihin patungo sa kanya. Talaga bang sapat na makapangyarihan si Harvey para linisin ang mga akusasyon sa kanya? Iyan ba ang dahilan kung bakit ako ang sinisisi kapag sinusubukan kong kunin ang kanyang kredito? Pumasok sa isip ni Silas ang pag-iisip, ngunit agad niya itong tinanggal makalipas ang ilang segundo. Si Harvey ay isang mabangis na tao, ngunit ang pamilya Braff ay may ganap na kontrol sa pulisya at gobyerno. Ang mga Braff ay tapat at makatarungan din. Paano nga ba hihilingin ni Harvey kay Soren na panasan ang lahat ng bakas niya? Magalang na tiningnan ng inspector si Silas na tila naguguluhan. Alam kong mahirap ito para sa iyo, young Master John. Ngunit kailangan namin na isama ka sa amin. Ang mga testimonial ni na Miss Zimmer at Maya ay nagsasabi na ikaw ang sumugod sa Royal Clubhouse at binugbog si Anthony hanggang sa magkaroon ng pagkakalog ng kanyang utak. Sa kapangyarihan mo, parang may posibilidad na may pumatay kay Ronnie at Raylan para hindi magawa ni Anthony na maghiganti laban sa iyo. Kahit na, ito ay mga haka-haka lamang. Kailangan naming malaman mo kung paano talaga nangyari ang lahat. Samahan mo na lang sila, young Master John, sabi ni Lillian. Siyempre, wala siyang ideya kung gaano kaseryoso ang mga itong kaso. Magpapatotoo kami para sa iyo. Sabik niyang dagdag. Napilitan kang saktan si Anthony. Kailangan mong iligtas si Mandy. Ang pagtatanggol sa sarili ay inaasahan, gayon paman. Hinding-hindi ka uupa ng isang tao para pumatay ng mga tao. Tutulungan ka ni Maya. Galingan mo, pinilit ang kamay mo.
Kukunin ka rin namin ng pinakamahusay na abogado. Higit sa lahat, you're a young master of the John family. Who'd dare make you take such huge blame anyway? Patuloy ang pagtakbo ng bibig ni Lillian at Simon, na para bang walang dapat ipagtanggol ang mga pulis kay Silas. Napakunot noo siya matapos marinig ang mga salitang iyon. Siya lang ang nakakaintindi na ang kanyang posisyon sa pamilya ay hindi naman ganoon ka-prominent. Ang pamilya John ay hindi kailanman pupunta laban sa pamilya Braff para sa isang maliit na pritong tulad niya. Higit sa lahat, sina Ronnie at Raylan ay sinuportahan ng mas makapangyarihan. Kung kumalat ang balita na si Silas ang nagpapatay sa kanilang dalawa, walang makakapagligtas sa kanya. Shut up! Shut up! Napagtanto ni Alma ang kalubhaan ng sitwasyon. Ano ang posibilidad na mahatulan ang kapatid ko? Tiningnan ng inspector ang magandang mukha ni Alma at nag-alinlangan. Ayon sa testimonya ni Anthony, ang taong nagbigay sa kanya ng pagkabagok ng kanyang ulo ay ang parehong tao na naglabas ng kanyang kapatid. At dahil nasugatan ang nervous system ni Anthony, nabulag na siya. Ang sabi, ayos pa siya. Sa anumang kaso, mayroon kaming lahat ng katibayan na kailangan namin. Sa paghusga mula sa mga nakalap na ebidensya, si Silas ay malamang na mapatay sa pamamagitan ng pagbaril. My condolences. You should prepare for the worst. Napabuntong hininga ang inspector. Ang bayani ay nagpunta upang iligtas ang isang dalagang nasa pagkabalisa, ngunit ito ang kinalabasan. Kawawa naman. Bulag si Anthony. Yung nagbigay sa kanya ng pagkabagok ng kanyang ulo ay siya din ang pumatay kay Marlon. May sapat na ebidensya, papatayin ang kapatid ko. Natarante si Alma. Tapos na tayo. Tapos na tayo. Sino ang nakakaalam na ang pagnanakaw ng kredito kay Harvey ay magiging ganito? Halika, mga lalaki, sabi ng inspector, alisin mo siya. Ikanaway ng inspector ang kanyang kamay, na sinenya sa naposasan ng iba si Silas, na naninigas sa kinatatayuan. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang, inspector. I swear, sigaw ni Alma. Hindi nagtagal ay natauhan siya at mabilis siyang lumapit sa kapatid. Hindi niligtas ng kapatid ko si Mandy. Natigilan sina Simon at Lillian. Hindi si Young Master John. Hindi. Galit na umiling si Alma. Hindi siya yun. Si Harvey yun. Si Harvey ang may gawa. Binigyan ni Harvey si Anthony ng pagkabagok ng kanyang ulo. Maya, sabihin mo sa mga inspector na nagsinungaling ka sa iyong testimonya. Binigyan ka namin ng $730,000 para magsinungaling ka. Prominent figure ang kapatid ko. There's no way he'd take the blame for what Harvey did. Anong biro? Natigilan si Maya. Hindi niya akalain na magiging ganito ang mga pangyayari. Sa wakas ay nagawa niyang manalo laban sa kanyang pagkakasala at kinuha ang pananahimik na pera, at gayunpaman ay naging ganito ang lahat. Iniligtas ako ni Harvey. Sa wakas ay natauhan si Mandy matapos niyang masaksihan ang kaguluhan. Pagkatapos ng lahat, si Harvey ang nagligtas sa kanya. Sina Lillian at Simon ay nagpahayag ng magkatulad na mga pangit na ekspresyon. Paano kaya si Harvey? Sila ay kumilos ng matuwid tungkol sa sitwasyon. Paano nila maitaas ang baba pagkatapos nito? Kumunat ang noo ng inspector. Bakit ka magsisinungaling tungkol sa patutuo? Hindi mo ba naiintindihan na ito ay isang malubhang pagkakasala? Nabulag ako, Inspector. Bulalas ni Silas, na nagpapanik. Gusto kong kumuha ng credit para makuha ko ang puso ni Mandy. Nagkamali ako. Please bitawan mo ako. Huwag mong sasabihin kahit kanino na iniligtas ko siya. Hindi totoo. Mamamatay ako para dito. Hulihin mo na lang si Harvey. Ilabas mo na siya dito. Siya ang may kasalanan. Dalhin mo siya. Ang mga inspector ay tumingin kay Harvey na nag-aalangan. Ikaw ba ang nagbigay ng pagkabagok ng ulo kay Anthony, Mr. York? Tama, mahinahong sagot ni Harvey. Ang sabi, tawagan mo muna si Mr. Soren. Kung may iba pa, makikipagtulungan ako sa investigasyon mo. Naiintindihan. Naturally, alam ng mga inspector na si Harvey ang nagligtas kay Watson.
Mabilis ang ginawa ng isa sa kanila na tumawag bago kinuha si Harvey ng may paggalang para sa kanyang patutuo. Siyempre, nabigla ang lahat nang makita ang gayong pagkakaiba sa ugali ng mga inspector. Matapos makitang umalis si Harvey, natisod sina Silas at Alma palabas ng silid. Sa puntong ito, tuluyan ng nadumisan ang kanilang pride. Nandito sila para kumuha ng kredito, ngunit wala silang pagpipilian kundi ibigay ito muli. Gaano man kawalang hiya si Silas, hindi niya kayang manatili. Tahimik na nakaupo si Mandy sa kama na puno ng panghihinayang ang mukha. Nagsisi siya na hindi niya lubos na pinagkatiwalaan si Harvey. At the same time, natakot siya na may pinatay talaga si Harvey for her sake. Kahit magalang na pinalabas ng kwarto si Harvey, pulis pa rin sila. Kailangan mong pag-isipan ito, Mandy. Isang beses ka nang naligtas ng ganid na iyon, ngunit ganito ka na ba ang pasasalamat? Nakaramdam ng inis si Lillian matapos makita ang kanyang anak na mahina ang loob. Walang karapatan ang isang live-in na manugang na tulad niya na gawin kang ganito. Kung ako ang bahala, dapat nag-iisip ka na ng mga paraan para mapapangasawa ka sa isang mayamang pamilya ngayon. Sa ganoong paraan, hindi ka maghihirap sa pamilya Jean. Tingnan mo ang ika-9 na sangay. Maliban sa pagsasamantala, wala kang anumang tunay na benepisyo. Inis na inis si Mandy sa sinabi ni Lillian. Hindi yan, inay, putol niya. Maganda ang pakikitungo sa akin ni Harvey. So ano? Tumawa si Lillian. Mula sa Southlight, Buckwood, Mordo, Floatwell, pagkatapos ay Golden Sands. Sabi mo maganda ang pakikitungo niya sa'yo, pero pag-isipan mong mabuti. May nakuha ka na ba sa lalaking iyon? Nirerespeto niya ba ako sa una? Sabi niya mayaman siya sa Floatwell, pero hindi ko nakikitang ibinibigay niya sa akin ang lahat ng asset niya. Bukod sa pagsira ng negosyo mo every single time, ano pa nga ba ang magagawa niya? Let me tell you something. Pinigilan kanyang pakasalan ng parehong si Young Master Bauer, at pagkatapos ay sinubukan kang pigilan na makakasama ni Young Master John. Nagawa ng mga inspector na ilantad ang katotohanan, ngunit ito ay walang pinagkaiba sa pagsira sa pagmamataas ni Lillian. Nasira rin ang plano niyang pilitin si Mandy sa isang mayamang pamilya. Wala siyang napuno kundi galit at kahihiyan. Babatukan niya ng todo si Harvey. How dare Harvey? Nananakit siya ng mga tao. Hindi lang siya tumahimik sa buong oras, pero sinubukan pa niyang sisihin si Young Master John. Kung walang sapat na ebidensya, nabaril na siya hanggang sa mamatay. Nakakainis lang si Harvey. Hindi mahalaga para kay Lillian ang tama o mali. Ang mahalaga ay matupad ang kanyang mga pangarap sa pamamagitan ng pagsasama ni Mandy at Silas. Ikaw, nag-alinlangan si Simon. You're being a little unreasonable, don't you think? Sinubukan ni Silas na nakawin ang kredito at binaluktot ang katotohanan. Sinabi rin sa atin ni Harvey ang tungkol dito, ngunit hindi tayo naniwala sa kanya. Bakit niya ito kasalanan? At saka, dinala siya ng mga pulis. Hindi nga natin alam kung makababalik pa siya. It's appropriate for us to slander him behind his back, don't you think? At the end of the day, may utang tayong paumanhin sa kanya. Apology. Bakit? Sigaw ni Lillian. Hindi tayo dapat humingi ng tawad sa isang mamamatay tao. Wala siyang karapatan. Hindi siya karapat-dapat. Kabanata 4430. Sinubukan ni Silas na kumuha ng kredito para sa kapakanan ni Mandy, gayon paman. Mahal niya siya ng sobra. Natural lang yan. Walang kahihiyang tumayo si Lillian para kay Silas. Sa panahon ngayon, hindi maraming lalaki ang magsasakripisyo ng lahat para sa kapakanan ng isang babae. Sa paningin ko, siya ang pinakamagaling na tao sa kanilang lahat. Mas gugustuhin niyang labanan ng lahat ng tao sa buong mundo kaysa sa mahal niya. Siya ay isang bihirang kayamanan. Natural, sasabihin ni Lillian ang lahat para lang makasama si Mandy kay Silas. Pinaikot niya ang kahihiyan at kahihiyan ni Silas sa isang bagay na maganda, na ginawa itong isang romantiko, at sinusubukang humanga ang kanyang minamahal. Natigilan si Simon sa kanyang katapangan.
First time niyang isipin na hindi makatwiran ang asawa niya na lampas sa pag-asa. Si Lillian, sa pag-aakalang nakumbinsi niya si Simon, ay sumulyap ng masama kay Mandy. Kung ako ang bahala, dapat naghahanap ka ng pagkakataon para makasama si young Master John. Hindi lang mawawala si Harvey kung pakakasalan mo siya, kundi magkakaroon ka rin ng suporta ng pamilya John. Ang ika-9 na sangay ang magiging pinakamahusay sa pamilya Jean. Magiging head ka ng pamilya sa lalong madaling panahon. Inis na inis si Mandy. Tama na, inay. Hindi ko siya pakakasalan, kahit anong mangyari. Wala akong nararamdaman para sa kanya. Feelings. Napangisi si Lillian. Ilang taon ka na sa tingin mo? Ano ang punto ng damdamin sa puntong ito? Let me tell you something. Sa kasalukuyan, pera ang lahat. Sa wakas ay isiniwalat ni Lillian ang kanyang intensyon, umaasa na ang kanyang anak na babae ay obligado at gawin ang kanyang sinabi. Pwede bang tumigil ka na, inay? Ungol ni Mandy. Nakasimangot siya. I don't need you to tell me what to do. Ako na mismo ang hahawak nito. Walang kinalaman sa iyo ang negosyo ko kay Harvey. Mas gustong sawayin ni Lillian si Mandy, ngunit naunawaan niya kung anong klaseng tao ang kanyang anak. Kung magpapatuloy ito, malamang natatahakin ni Mandy ang sarili niyang landas patungo sa mapait na wakas. Fine. Titigilan ko na ito muna. Deal with the contracts you have right now. Kahit hindi na kayo magkita ulit ni young Master John, at least mapapanatili mo ang negosyo mo. Gusto ni Lillian na pagsamahin ang dalawa sa pamamagitan ng negosyo ni Mandy. Maaga o huli, darating ang panahon. Walang ideya si Mandy kung ano ang iniisip ng kanyang ina. Kinuha niya ang susi ng kotse niya at inimpake ang mga gamit niya, and casually na naglakad palabas ng ospital. Iniisip niya kung ayos lang ba si Harvey sa istasyon ng pulis. Sa Golden Sands Police Station, si Harvey ay nakaupo sa loob ng interrogation room habang umiinom ng isang tasa ng tsaa na binigay ni Soren. Nasa harapan niya si Soren habang humihigop ng tsaa. Humihingi ako ng paumanhin tungkol dito, Sir York. I didn't expect na kaladkarin ka ng mga subordinate ko dito ng ganito. Sabi na, dapat may death wish si Silas sa pagtatangkang nakawin ang credit mo. Dapat ba natin siyang pasukin at turuan ng magandang leksyon? Mabangis ang mukha ni Soren. Natural, alam niya ang lahat ng nangyari. Napangiti si Harvey. Ikaw ang director. At least act the part. Mukha ba akong taong umaabuso sa autoridad ko?